Umpisahan na ng Korte Suprema ang pagdinig patungkol sa petisyon na may kinalaman sa halos 70 bilyong piso na excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kasama sa mga nagpetisyon, si Senador Coco Pimentel, One Sambayanan Coalition at iba pa, na nais may deklarang unconstitutional ang paglilipat ng nasabing pondo sa National Treasury. Batay sa ulat, halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury kasunod ng inilabas ng circular ng Department of Finance. Kaugnay dito, sinabi ng bagong itinalagang President at CEO ng State Insurer na si Dr. Edwin Mercado na nirerespeto ng PhilHealth ang proseso na nangyayari ngayon sa Supreme Court. Na raong tumalima ang pamunuan ng PhilHealth sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kaugnay po ng petisyon na may kinalaman sa halos 70 bilyong piso na excess fund naman ng State Insurer. Samantala, nangako ang bagong pinuno o pamunuan ng PhilHealth na gagamutin ito ang mga problema sa tanggapan na kanyang binansagang sakit ng ahensya. Si President Cataro naman sa detalye. Inumpisahan na ng Korte Suprema ang pagdinig patungkol sa petisyon na may kinalaman sa halos 70 bilyong piso na excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kasama sa mga nagpetisyon, si Senador Coco Pimentel, One Sambayanan Coalition at iba pa, na nais may deklarang unconstitutional ang paglilipat ng nasabing pondo sa National Treasury. Batay sa ulat, halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury kasunod ng inilabas ng circular ng Department of Finance. Kaugnay dito, sinabi ng bagong itinalagang President at CEO ng State Insurer na si Dr. Edwin Mercado na nirerespeto ng PhilHealth ang proseso na nangyayari ngayon sa Supreme Court at anuman ang magiging desisyon ng SC ay nakahandaan niyang tumalima ang PhilHealth. Sa issue po nung 89.7 billion na binanggit nyo, sa kasalukuyan po, meron na pong proseso na nangyayari sa Supreme Court. May ongoing case sa Supreme Court and we will just abide by their rules and their decisions. Ay nangako ito na tutugunan ang mga suliraning kinakaharap ng State Insurer. Inilarawan pa ni Dr. Mercado ang PhilHealth bilang isang may sakit na nangangailangan ng agarang paggamot. So ako'y bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinabi niya na kanyang aaraling mabuti kung ano ang mga prosesong kailangang baguhin sa State Insurer upang tuloy-tuloy ang serbisyo at mapalawig ang benepisyo. Ang meron lang ho akong visibility, nakapost dun sa website ng PhilHealth, which is a bit dated kasi the latest audited financial statement is 2022. So bigyan niyo lang po ako ng oras para aralin po yung mga subsequent years. Isinalaysay ni Mercado na titignan niya ang proseso na kung tawagin ay efficiency at tutugunan ang anyay nangyayaring wastage sa PhilHealth. Magsasagawa rin siya ng masusing pagsusuri kaugnay ng pagtatala ng mga financial report. Meron naman pong standard accounting definitions yan. So yun po yung una naming i-define para yung reporting po ay malinis at transparent. Isa rin sa magiging prioridad nito ang pagsasaayos ng digitalization. Sa pamamagitan ng digital system sa Mercado, mapabibilis ang claim processing at mababawasan anya ang anumang fraudulent activities.